Isa pang pambato natin ang pasok sa semifinal round sa Olympics. At mula sa Paris, saksi lahat si JP Soriano. JP? Mga kapuso, mag-alas 5 pa lang na hapon dito ngayon sa North Paris Arena sa Paris, France, kung saan po ang venue ng laban ng ating mga boksingero anumang oras ngayon. At sobrang init po ng panahon dito sa Paris, 36 degrees, sing init po ng performance ng ating mga atleta at aabante na nga po sa semifinal round ng ating pambato sa swimming na si Kayla Sanchez matapos nga pong makapasok at makapagtala ng bagong Philippine record at siya nga po ay aabante na sa semifinals at ayon po kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, hindi lang po ang mga pambato natin sa swimming, boxing na malaki po ang chances, pati na rin po sa weightlifting dapat daw pong abangan at bantayan ng kanilang performance at posible nga pong mag-end o matapos sa podium finish at posible rin at malaki ang tsansang makakuha ng ginto. Narito po ang pahayag ni President Tolentino ng POC. Yung gymnastics natin kay Vienna, all boxing games at saka weightlifting. Tuloy pa rin ang suporta natin sa mga atleta natin. Pagdasal natin sila. Umakyat pa, no? Quarterfinals, finals, semifinals, then finals. Dumayo pa ng Paris, France ang ilang Pinoy para suportahan ang ating mga atleta. Kabilang sa sumabak ngayon ang Pinay rower na si Joanny Delgaco na tinapos ang kanyang karera sa quarterfinals ng women's singles sculls. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Champ de Mars Arena. Isa po ito sa 36 na sporting venue sa 2024 Paris Olympics. Sa eliminations naman ng Judo Women's 63 kg, bigong manalo kontra China si Kiyomi Watanabe. At mga kapuso, 53.67 seconds nga po ang bagong Philippine record sa 100-meter freestyle nitong si Kayla Sanchez, ang pambato ng Pilipinas. At maya-maya lang po at malalaban na po ang ating pambato si Nesty Petesio at si Yumir Marshall. At bukas po ang isa sa mga final round ng ating pambato naman, ang golden boy of Philippine gymnast na si Carlos Yulo. At live mula rito sa Paris, France at bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, JP Soriano nag-uulat. Bago sa saksi, pasok sa quarterfinals ng men's 57 kg category ang Pinoy Olympian boxer na si Carlo Paalam sa Paris Olympics. At mula sa Paris, France, saksi lang si JP Soriano. Bonjour, JP! 4:39 PM po dito sa Paris, France. Napakainit ng panahon, sing init po ng pagtanggap ng mga Pinoy fans dahil hindi pa po magpapaalam sa Paris Olympics si Carlo Paalam matapos nga pong manalo at matalo ang nakalaban na Irish boxer sa 57 kg preliminary competition. Ibig sabihin po, isang panalo na lang ang kailangan ni Carlo na ating kababayan ay tiyak nang makapag-uuwi siya ng panibagong Olympic medal sa Paris Olympics gaya po ng nagawa niya noong Tokyo 2020 Olympics. Pero mga kapuso, ngayong gabi na po, 11:30 PM oras sa Pilipinas, ang finals ng all-around gymnastic para sa men's gymnastic kung saan nga po lalaban para sa kanyang kauna-unahang medalya kung papalarin dito po sa Olympics ang tinaguri ang golden boy ng Philippine gymnastics sa si Carlos Yulo at abangan po natin yan, dito lang yan sa Paris Olympics. At live po mula rito sa Paris, ako po si JP Soriano bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat. Inabangan po ngayon kung makakausad sa quarterfinals ng 50 kg category ng women's boxing ang pambato natin na si Ira Villegas. At mula sa Paris, France, saksi lahat si JP Soriano. Bonjour, JP! Mukhang ready na ba si Ira? Thank you very much sa performance po ng ating mga Pilipinong atleta at mag-aalas 5 ng hapon dito sa Paris, France. Mainit, umuulan, paiba-iba ang panahon pero isa lang ang tiyak patuloy na lumalaban ang ating mga Pilipinong atleta para makakuha ng medalya sa 2024 Paris Olympics gaya nga po ni Ira Villegas na susubukan pong manalo ulit sa preliminary competition sa 50 kg event gaya po ng pagkapanalo ng isa pang boksingerong si Carlo Paalam kahapon at pag-alagwa at pag-abante ni Kaloy Yulo. Patapos na ang performance ni Carlos Yulo sa aparatos na pommel horse kagabi nang mawala ng balanse pero bumangon, bumalik at itinodo ang performance.
maging sa ibang aparatus para sa gymnastics all-around. Sa paborito niyang floor exercise, litaw na litaw ang kanyang husay. At sa vault, nagkamit siya ng pinakamataas na puntos. Hindi ko na po inisip kung yung nagkamali ako. Hindi na rin po ako nang hinayang. Nandun na po ako for ibigay yung lahat-lahat ko. Sinabi ko na sa sarili ko po na tatapusin ko hanggang dulo. Sapat yan upang umakyat ang ranking ni Yulo mula sa dulo nung simula sa pang-12 o gitna. Di man naka-gold tulad ng pambato ng Japan o silver and bronze na nakuha ng China. May tsansa pa si Yulong magkamedalya sa finals ng men's floor exercise at vault sa August 3 and 4. So magpasalamat po sa kanilang lahat sa pag-take po talaga ng time and effort na magpuyat po talaga para mapanood kami at ipagdasal po ako. Supportahan niyo po ako, sabay-sabay niyo po ako ipagdasal sa magiging competition. Wagi naman via unanimous decision laban sa boksingero ng Ireland si Carlo Paalam, ang ating silver medalist noong 2020 Tokyo Olympics. Sa panalong ito, isang panalo na lang ang kailangan ni Paalam at tiyak na ang bronze medal. Labis na saya naman ang nararamdaman ngayon ni Pio Paalam, ang ama ni Carlo. Ayon kay Tatay Pio, hindi siya nakaramdam ng pagkabahala habang tinututukan ang laban ng anak. Pero hindi pa rin daw nawala ang kanyang kaba. Ang kakulba gid kung kita ginikanan nga katanaw ta sa dula sa atong anak. Di kita makasulti nga magmadaugon o mauni duwa atong dagan, daog o pildi. Ang ato lang pag-ampo lang gid ay di kita mangandoy kitang ginikanan kung natay anak nga inani nga mga atleta nga magmadaugon kun dili ampo ra gabay o tagaan siya og panalangin, kusog, kaligon ug man sa kaabti. Mensahe ni Tatay Pio sa kanyang anak. Na akong giampo lang yun nga Carlo, God bless, amping o ayaw gid og hatag og kumpiyansa sa imong liyok. Tanan yun sa tanang panahon adlaw o gabi ikaw ra gid magauban sa imong mga liyok. Ang amo ra mga pag-ampo kanimo mo rin magabay sad kanimo. At Pia, mga kapuso, mamayang alas 8 ng gabi, oras sa France, at alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, si Ira Villegas naman po ang magpipiliting manalo muli sa kanyang laban. At bukas po, kabilang po sa mga muling lalaban dito sa Paris Olympics ay si Nesty Petesio. Kung sakaling manalo siya, ito na kanyang ikatlong panalo at siya po ay magkakaroon na ng tsansang makakuha ng sure medal dito sa Olympics. At meron din po tayong laban bukas, ang ating pambato sa swimming na si Jarrod Hatch, alas 11 ng umaga, oras sa France. At live mula po rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, balik muna sa iyo, Pia. Ipinagbunyi ng Pilipinas ang makasaysayang panalo ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Ang mga pulidong routine ang nagpaangat sa kanya sa men's floor exercise at vault event ng gymnastics competition. Ang back-to-back gold medal ni Kaloy, kauna-unahan sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympics. Kaya bukod sa mga pagbati, bumuhos din ang mga gantimpala. Ano naman kaya ang balak ni Kaloy ngayong tapos na ang kompetisyon? Saksi, si JP Soriano. Mula sa pag-take off, pagtalon, pagsirko-sirko sa ere, hanggang sa paglanding, swabe ang performance ni Carlos Yulo. Well executed kahit mataas ang level of difficulty. Kaya ang ibinigay sa kanya ng mga hurado, 15.433 points. Naka 14.8 points naman siya sa ikalawa niyang vault performance. Kaya ang average total score ni Yulo, 15.116. Sapat para ilipad siya sa tuktok ng men's vault final sa 2024 Paris Olympics. Panibagong pag-ukit sa kasaysayan ni Yulo bilang first two-time Olympic gold medalist ng Pilipinas. Nito lang Sabado, natumbasan din ng ginto ang kanyang pagsalang sa floor exercise. Sa loob ng 24 oras, 2 beses itinaas ang watawat ng Pilipinas at kinanta ang lupang hinirang. Ayon kay Yulo, hindi niya ito inasahan, lalo't pinakamagagaling ang kanyang kalaban. Kabilang ang Tokyo Olympics bronze medalist mula Armenia na nanalo ng silver sa men's vault event. First vault niya, full blast talaga. Then second is medium lang. Then meron kaming mga exercise na ginawa bago kami pumasok.
yung mga handstand for handspring. Mula France hanggang Pilipinas, buhos ang pagbati sa makasaysayang panalo ni Yulo. Deserve niya yan. At saka talagang maraming dugo at pawis yung pinaghirapan ni Kami. Talagang gusto niya makuha yan. And proud na proud po ako sa'yo. Congrats kuya, proud na proud kami sa'yo, sobra. Buhos din ang gantimpala kay Yulo, kabilang ang milyon-milyong pisong cash, fully furnished condo unit at house and lot. May mga resolusyon din sa Senado at Kamara ng pagkilala kay Yulo. Heroes Parade naman ang inihahanda ng Manila government. Ang tagumpay ni Carlos Yulo, pangarap na pinanday niya mula pagkabata at unang tinarget sa Tokyo Olympics. Nung Tokyo po, compare po doon, mas bata pa po ako and wala po akong masyado pa pong experience sa mga ganong kalaking competitions. So ngayon po, mas confident na po ako. Bibigay ko po lahat and ng buong puso po yung performance ko po. Pero ilang balakid ang tinalon ni Yulo bago nakamit ang medalya, kabilang ang paghiwalay sa dating Japanese coach. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Coachless man, inimbitahan naman siya sa isang gym sa Korea ng isang Tokyo 2020 Olympiad. Pagkatapos ay inampun din ng British Gymnastics Center, kung saan niya nakasama sa training ang Phil Brit na si Jake Jarman. Kaya bakas ang pagkakaibigan nila nang maka-gold siya at maka-bronze si Jarman sa floor exercise event. Bago sumabak sa Paris Olympics, araw-araw nagtitraining si Yulo sa gym ng Gymnastics Association of the Philippines. Sa gym na ito, nakilala ng GMA Integrated News ang mga kababata ni Carlos, kabilang si Juancho Miguel Besana na binanggit ni Yulo sa Olympics.com na nakatulong sa kanyang well-being. Inspirasyon daw para sa mga tulad nila, si Yulo. As an athlete po, he's the benchmarks namin na pag nakita po namin sa training, yun po yung sinusundan namin na parang pag nakikita po namin siya, nagsisipag po siya. So mas ginaganahan po kami gumawa ng maayos na training. Sobrang po siya supported din po sa amin. Po siya, humble po siya talaga. Tapos po, hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado sa lahat po ng bagay. Simula po sa pagkain. Hindi ko naman po siya nakita na as a threat. Sa akin po kasi magka-teammate po kami sa aparatos po magkalaban po kami sa competition pero magka-teammate po kasi kami. Bata pa lang daw nakitaan na si Yulo ng potensyal na maging kampyon. Even his younger years, mga around 8 years old, talagang masigasig siyang mag-training. Talagang nakapokus siya lagi. At saka wala siyang complain. Maski na may masakit sa kanya, na-injured siya, hindi siya nag-excuse talaga sa training. Di birong mga balakid ang kinailangang lagpasan ni Yulo bago makamit ang back-to-back Olympic gold medals. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga natanggap na suporta, lalo na mula sa itinuturing niyang pahinga, ang nobyang si Chloe. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suportahan ako. Papasalamat ako sa taas na binigay siya sa akin. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. Seems na parang best friend. Tila kasama rin in spirit ni Carlos ang ama na hindi lang tumutok sa kanyang mga laban sa telebisyon, kundi nagpahayag ng pagka-proud sa kanya bago pa ang mga laban. Mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung suporta na binibigay din nun. Yung grabe, wala akong masabi na thank you sa suporta pa, mahal na mahal kita. Ngayon pa lang, may sunod ng tina-target si Carlos. LA, see you in LA? Yeah, LA. Pero bago pa ang 2028 Los Angeles Olympics, i-enjoy muna niya saglit ang well-deserved na pahinga. Mag-Disneyland ka! Sinigang yun! Yeah.
Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Lalaban na po mamaya sa semifinal match ng 50-kilogram women's event ang ating pambato na si Ira Villegas. At matapos namang maka-4th place finish sa men's pole vault competition, ano na ang susunod na plano ni EJ Obiena? Saksi si JP Soriano. Sa opening height pa lang na 5.5 meters, angat na ang determinasyon ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Effortless din ang kanyang flyaway sa ibabaw ng 5.7 meter bar at umabot siya sa 5.9 meters bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. World number 2 pole vaulter si EJ sa World Athletic Rankings. Pero pagdating sa 5.95 meter height, bigo na si EJ na i-clear ito sa loob ng 3 subok. Hindi man naka-podium finish sa Paris Olympics, malayo na ang 4th place landing ni EJ mula sa 11th rank niya sa 2020 Tokyo Olympics. Sa kanyang IG post, inilarawan ni EJ ang 4th place na harshest place to be. I see it very differently. If I'm being honest, it's still short. In this meets what matters in medals. 4th place is the same as 11, 12, and whichever. So it's not that, for me, it's not that big of a difference. I fell short, and that's it. The reality of the sport is it's not every day you're going to jump high. Paglabas ng stadium, ngiting tagumpay ang sumalubong kay EJ mula sa mga magulang niyang todo ang suporta sa kanya. He gave a good fight. I know my son. He will bounce back better. Ang akin lang is you did your best. Kung kailangan niya na ilabas yung sama ng loob niya, kung kailangan niya iiyak, di iyak niya. Ang ano ko lang, pagkatapos nun, tayo ulit. And try again. Hindi pa raw malinaw kay EJ ang mga susunod na hakbang. One day at a time, sabi niya. I need time to process a little bit of this and absorb everything and see if I can commit another 4 years of my life to the sport and go through all the things I've went through to be at this stage again. Inamin ni EJ sa interview ng POC Media na may iniinda siyang sakit. I'm currently in a lot of pain meds and anti-inflammatory, but yeah, this problem I didn't really expect to happen. Well, if I'm being honest, it didn't bother me in the competition. I felt fine. I didn't feel it. Laking pasasalamat ni EJ sa mga sumuporta sa kanya, lalo na sa mga Pinoy. Maraming salamat pa rin to everyone who's been supporting me, everybody who's cheering me on and giving me all these very positive emotions. I do apologize for coming short. We'll see how it goes. Ang world number 1 na si Armand Mondo Duplantis ng Sweden ang nakakuha ng ginto. Nakapag-set din siya ng bagong Olympic record na siya rin ang dating may hawak. Tatanggap si EJ ng 500,000 pesos na regalo mula sa Manila LGU. Inihahanda na rin daw ng mga taga Manila City Hall ang Heroes Welcome Parade para sa Manilenyong Olympian, kabilang sina EJ at double gold medalist Carlos Yulo. Sasabak dapat sa repechage round ng men's 110-meter hurdle si John Camang Tolentino. Pero bago ang event, humingi ng tawad si John na hindi na siya makatatakbo dahil sa injury. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Nakaabang naman sa pagsalang sa weightlifting ni Vanessa Sarno ang kanyang pamilya sa Tagbilaran City. Ipay kayo ko nga naka-appeal with siya. Nagpasalamat siya po kayo dako. Ibate o kulba, excited po. Kasi kaluyan kita, makuha na yung gold. Mamayang madaling araw na muling makakaharap ni Ira Villegas, ang boxer ng Turkiye na dating tumalo sa kanya sa 2022 World Boxing Championships. Aabante sa finals ang mananalo. Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Matapos ang pagkamit ng double gold ni Carlos Yulo, in the bag na rin ang 2 pang medalya para sa Pilipinas. Aarangkada sa susunod na mga araw ang mga atleta natin sa boxing at pole vault. Mula sa Paris, France, saksi live si JP Soriano. JP!
Pia, mga kapuso, bonsoir o magandang gabi sa France. At anumang oras ngayon, actually 2 hours na lang po ay magaganap na po ang laban ni EJ Obiena para sa pole vault finals at championship. At narito nga po tayo ngayon sa harap ng Stade de France, ang venue kung saan ginaganap ang athletics competition para sa 2024 Paris Olympics at ang pole vaulting. Ang pole vaulting na ito mapapanood po alas 7 ng gabi sa France at alauna ng madaling araw sa Pilipinas. Solidong mga suntok ang ibinato ni Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio sa pambato ng China sa women's 57 kg event kahapon. Mas matangkad man ang kalaban, hindi siya umubra sa pusong palaban at determinasyon ni Nesty. Panalo si Nesty via unanimous decision at sigurado ng mag-uuwi ulit ng medalya. Walang pagsidlan ang tuwa ng mga kaanak ni Nesty habang pinapanood siya. Confidence boost naman ang hatid ng mga mensahe ng kanyang mga magulang. Di siya magkumpiyansa. Ang imuhang gingon nga walang hinto kung walang ginto. Ituloy-tuloy yun mo ninak. Isalit ang tanan sa kahit ang ansyerte, dili siya pabayaan sa labang mga kagagahon. Makakalaban ni Nesty sa semifinals sa Webes si Julia Semerata ng Poland. Kapag nanalo rito si Nesty, aabante siya sa gold medal match. Kung hindi, sigurado na siya sa bronze medal. Aabante rin sa finals ang first-time Olympian, Pinoy boxer na si Ira Villegas kung mananalo siya sa Miyerkules. Kung hindi, tiyak na ring mag-uuwi siya ng bronze medal. Dagdag motivation ni Ira na makakaharap niyang muli sa laban ang boxer ng Turkiye na si Buzenas Kakiroglu na tumalo sa kanya sa quarterfinals noong 2022 World Boxing Championship. Ngayon pa lang, proud na sa kanya ang pamilyang nasa Tacloban. Masaya po kami. Nanalo ang anak ko. Proud na proud po kami. Kaming pamilya niya. Nakakuha ka na ng medal, tinalo mo yung hometown, kalaban mo, i-ambition mo na mag-gold, tuloy-tuloy na yan. Laban mo ito para kaupayan ni Tato Nasod. Tacloban, Pilipinas. Laban la para Pilipinas. Lumaban din kanina si Lauren Hoffman sa women's 400-meter hurdles pero bigo siyang umabante matapos mag-7th place sa repechage round. Mamayang madaling araw naman, oras sa Pilipinas ang men's pole vault finals ni world number 2, EJ Obiena. At nakausap natin na Pia, itong si EJ Obiena bago ang kanyang laban na matindi raw ang kanyang ginagawang preparation pero mostly sa mental preparation. Pinaghandaan daw niya ito ng ilang taon. Matagal niyang pinagdasal ang Paris Olympics at umaasa siya na magagawa niya mga execution na kailangan niya. At isa po sa mga ipinakita niya sa atin yan ng suot niyang medyas, isusuot niyang medyas kung saan po naka-imprint ang mukha ng kanyang mga magulang na bukod sa mga Pilipino ay kanya raw inspirasyon para sa Paris Olympics. At live mula nga sa Paris, France at bilang bahagi ng POC Media, ako po si JP Soriano, nag-uulat. Lalaban na po mamaya sa semifinal match ng 50 kg women's event ang ating pambato na si Ira Villegas. At matapos namang maka-4th place finish sa men's pole vault competition, ano na ang susunod na plano ni EJ Obiena? Saksi si JP Soriano. Sa opening height pa lang na 5.5 meters, angat na ang determinasyon ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Effortless din ang kanyang flyaway sa ibabaw ng 5.7 meter bar at umabot siya sa 5.9 meters. Bago sumabak sa 2024 Paris Olympics, world number 2 pole vaulter si EJ sa World Athletic Rankings. Pero pagdating sa 5.95 meter height, bigo na si EJ na i-clear ito sa loob ng 3 subok. Hindi man naka-podium finish sa Paris Olympics, malayo na ang 4th place landing ni EJ mula sa 11th rank niya sa 2020 Tokyo Olympics. Sa kanyang IG post, inilarawan ni EJ ang 4th place na harshest place to be. I see it very differently. If I'm being honest, it's still short. In this meets what matters in medals. 4th place is the same as 11, 12, and whichever. So it's not that, for me, it's not that big of a difference. I fell short and that's it. The reality of the sport is it's not every day you're going to jump high. Paglabas ng stadium, ngiting tagumpay ang sumalubong kay EJ mula sa mga magulang niyang todo ang suporta sa kanya. He gave a good fight. I know my son. He will bounce back
better. Ang akin lang is you did your best. Kung kailangan niya na ilabas yung sama ng loob niya, kung kailangan niya iiyak, di iyak niya. Ang ano ko lang, pagkatapos nun, tayo ulit. And try again. Hindi pa raw malinaw kay EJ ang mga susunod na hakbang. One day at a time, sabi niya. I need time to process a little bit of this and absorb everything and see if I can commit another 4 years of my life to the sport and go through all the things I've went through to be at this stage again. Inamin ni EJ sa interview ng POC Media na may iniinda siyang sakit. I'm currently in a lot of pain meds and anti-inflammatory, but this problem I didn't really expect to happen. Well, if I'm being honest, it didn't bother me in the competition. I felt fine. I didn't feel it. Laking pasasalamat ni EJ sa mga sumuporta sa kanya, lalo na sa mga Pinoy. Maraming salamat pa rin to everyone who's been supporting me, everybody who's cheering me on and giving me all these very positive emotions. I do apologize for coming short. We'll see how it goes. Ang world number 1 na si Armand Mondo Duplantis ng Sweden ang nakakuha ng ginto. Nakapag-set din siya ng bagong Olympic record na siya rin ang dating may hawak. Tatanggap si EJ ng 500,000 pesos na regalo mula sa Manila LGU. Inihahanda na rin daw ng mga taga Manila City Hall ang Heroes Welcome Parade para sa Manilenyong Olympian, kabilang sina EJ at double gold medalist Carlos Yulo. Sasabak dapat sa repechage round ng men's 110-meter hurdle si John Camang Tolentino. Pero bago ang event, humingi ng tawad si John na hindi na siya makatatakbo dahil sa injury. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Nakaabang naman sa pagsalang sa weightlifting ni Vanessa Sarno ang kanyang pamilya sa Tagbilaran City. Ipay kayo ko nga naka-appeal with siya. Nagpasalamat siya po kayo dako. Ibate o kakulba, excited po. Kasi kaluyan kita, kuha na yung gold. Mamayang madaling araw na muling makakaharap ni Aira Villegas, ang boxer ng Turkiye na dating tumalo sa kanya sa 2022 World Boxing Championships. Aabante sa finals ang mananalo. Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Emosyonal ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo nang humingi siya ng tawad tungkol sa umano'y hindi nila pagkakaintindihan. Bukas daw siya na pag-usapan ng problema kung nanaisin ng anak. Saksi, si Marie Zumali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Natawad, anak. Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ng saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpuna niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. Kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin, in private po. Sana respetuhin po niyo. Gayunpaman bukas daw ang ina na pag-usapan ng personal ang mga bagay nang walang galit kung nanaisin ang bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyu. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Para
Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nagpasalamat si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang journey. Ang kanyang pagkapanalo naman nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang gymnast. Ating saksihan. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo. Inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as like athletes ng gymnastics kay like magaan na gin man recognition ng niya sport and as ano kami man nga athletes. Sang nagdaog si Kaloy, nas na-realize ginila nga pwede maglikin siya ang lalaki, pwede man siya nga i-break natin ang gender norms. Ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Pero sabi niya sa panayam sa 24 oras, hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Hindi pa po ako magtitigil. Siyempre gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila. Pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo, ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan paghandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.